Good day po sa inyong lahat, mga minamahal. Magandang araw po at patuloy po ang ating paghatid ng Ebanghelyo, lalo na po sa ating paksa tungkol sa Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo, na kanyang sinabi sa Mateo 16:18 na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So mga minamahal, ay maliwanag po sa talata na si Hesukristo ang may-ari ng iglesia na kanyang itinayo, kaya sinabi niya aking iglesia. Ibig sabihin po nito ay walang iba na mag-angkin sa iglesia na itinayo ni Hesukristo, dahil walang pangalan ng kung anumang simbahan o iglesia na nakatala sa Mateo 16:18 kung hindi ang sinabi lamang ni Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. At ayon naman sa Biblia, ang iglesia ay katawan ni Hesukristo at siya ang ulo ng iglesia. Sa makatuwid, buong iglesia ay pagmamay-ari ni Hesukristo, kaya aking iglesia. Bakit ganito po mga minamahal ang sinasabi ni Hesukristo? Dahil nga po siya bilang alam ang lahat ng mga mangyayari. Darating ang mga bulaang mga mangangaral, mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga apostol, bulaang mga guro, bulaang mga pastor, magsidatingan ang mga iyon alam ni Hesukristo. Kaya doon pa lang sa Mateo 16:18 ay kanya nang sinabi, aking iglesia. Ibig sabihin, walang ibang magmamay-ari. Kaya, ang ating batayan lamang dito ay ang Biblia. Hindi po ang mga referensya, katulad ng encyclopedia, world history, mga catechism, na libro na gawa ng mga relihiyon, o kaya mga magazines, o ano pa mang mga referensya na hindi Biblia. So dito mga minamahal, ay dapat nating suriing mabuti. Susuriin nating mabuti ang mga doktrina na inihatid ng iba't ibang relihiyon. At dahil nga na lahat naman po sila mula sa Roman Catholic Church na sumulpot po yan year 325 AD at magpahanggang ngayon 2026 ay marami na rin sumulpot na mga iba't ibang mga iglesia. Ang bawat isa sa kanila ay ang doktrina po nila ay ang kanilang simbahan o iglesia di umano, dahil sa ang pangalan ng kanilang iglesia ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang bawat isa sa kanila ay nagsabi na sila ang tunay na iglesia na itinayo ni Hesukristo. Halimbawa, Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo ni Manalo, MCGI dating daan ni Soriano,
Seventh-day Adventist ni Ellen G. White, Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, Saksi ni Jehovah, mga Mormons, bawat isa sa kanila at iba pa. Kanilang doktrina ay bawat isa sa kanila di umano ay tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Kaya nga po, sa aking pangaral ay hindi po ang pangalan ng iglesia ang makapagbigay ng kaligtasan. Dahil batay sa kanilang doktrina, ang kanilang iglesia, ang pangalan nito, di umano ay nasusulat sa Biblia, kaya ang kanilang itinayo na iglesia ay yun din di umano ang itinayo ni Jesucristo, batay sa pangalan ng kanilang mga iglesia. So, ang kanilang ipinapangaral ay ang pangalan ng kanilang iglesia at di umano, kung papasok ka sa kanilang iglesia, ikaw ay maligtas. Ngunit hindi po iyan ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Hindi po ganoon ang doktrina. Kaya nga po, ang doktrina na inihatid ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostoles ay sa pangalan lamang ni Hesukristo ang kaligtasan. Sabi ni Hesukristo sa Juan 14:6, "Ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa akin. I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me." At gayon din naman, ang mga apostoles ay nangangaral din na sa Gawa Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 12, ay wala nang ibang pangalan na sukat ikaliligtas ng mga tao, kung hindi sa pangalan lamang ni Jesucristo ng Nazaret ang kaligtasan. Wala nang ibang pangalan pa kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. Kaya sumasalungat ako sa pangaral ng iba't ibang mga iglesia na ang kanilang ipinapangaral ay ang pangalan ng kanilang iglesia na di umano ay sa pamamagitan ng kanilang iglesia ay magkaroon ka ng kaligtasan. Ngunit ang aking ipinapangaral sa inyo, hindi po ang pangalan ng simbahan na aking dinadala, kung hindi ang aking dinadala na pangalan ay ang pangalan lamang ni Jesucristo na naroon ngayon sa langit. Kasi ang buhay ni Jesucristo na sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan sa ating panampalataya na siya ay Panginoon at tagapagligtas, sa pamamagitan lamang niya ang kaligtasan at wala nang iba. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na malaman natin ang ibig sabihin ng iglesia na itinatayo ni Jesucristo. Na batay sa Biblia, tumawag si Jesucristo ng una ay 12 apostoles, pinangunahan ni San Pedro. Itong kanyang 2 apostoles ay mga apostol ito para mangaral sa mga Hudyo o kaya sa bayan ng Israel. At ang isang grupo naman ng apostoles ay pinangunahan ni Apostol San Pablo. Siya naman ay binigyan ng karapatan na mangaral ng Ebanghelyo para sa mga Hintil, yaong hindi sakop ng bayan ng Israel.
Kaya dalawang klase ang pangaral ng Ebanghelyo para doon sa mga Israelita na pinapangunahan ni San Pedro at Ebanghelyo sa mga Hintil na pinapangunahan ni San Pablo. Itong mga Israelita, ito po ang tinatawag na punong olibo, orihinal na punong olibo. Ibig sabihin, ang Israel. At ito namang mga Hintil ay bayan sila na labas ng Israel at ito'y tinatawag ng Biblia na ligaw na punong olibo. So, ang pagtatag ni Jesucristo ng kanyang iglesia ay ipinagsama niya ang dalawang lahi ng mga Israelita na tinatawag na punong olibo at lahi ng mga Hintil na tinatawag na ligaw na olibo. So dito, mga minamahal, ang punong olibo ay Israel at ligaw na olibo ay bayan ng mga Hintil. So ang lahat ng mga tao, mga Israelita, sila po ay sanga ng tunay na punong olibo. At ang mga Hintil naman, mga taong nasa bayan ng mga kahintilan, ay sila po ay mga sanga ng ligaw na olibo. Kaya sa iglesia na itinatatag ni Jesucristo, pinagsama niya ang dalawa upang magiging isa. Tinatawag na bagong tao na nilalang ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pinagsama sila at tinawag sa isang katawan na iglesia. At si Jesucristo ang ulo at siya rin naman ang katawan. Kaya aking iglesia. Kaya ang lahat ng mga sumasampalataya kay Jesucristo na kanyang tinawag sa isang katawan, mga Israelita, punong olibo na natural, at mga Hintil, mga sanga ng ligaw na olibo, pinagsama sila sa isang katawan ni Jesucristo na tinatawag niyang iglesia. Kaya ang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo ay pinag-isa sa isang katawan ang mga Israelita at mga Hintil. Ang Israel, orihinal na olibo, at ang Hintil ay ligaw na olibo. Kaya hindi lamang Hintil ang iglesia na itinayo ni Jesucristo, kung hindi pinagsama-sama ang Israel at ang Hintil. Kaya po mga minamahal, sa mga pangaral ngayon ng iba't ibang iglesia, ang kanilang doktrina ay hindi naayon sa Biblia. Kasi itong mga nagdoktrina na ang kanilang iglesia di umano ay siyang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, mga Hintil po sila. Roman Catholic Church, Hintil po yan. Iglesia ni Cristo, Hintil po yan. MCGI, Hintil din po yan. So, kung kanilang patuloy na aariing buo at ganap ang isang katawan ni Jesucristo at sabihin nila sila ang tunay na iglesia o sila ang tunay na katawan ni Jesucristo, iyan po ay kasinungalingan at kabulaanan. Bakit? Dahil ang tunay na iglesia o katawan ni Jesucristo ay pinagsanib ang Hintil at ang Israel. Ang Israel, natural at tunay na punong olibo, at ang Hintil ay ligaw
na punong olibo. Pinagsama sila upang magiging iisang katawan ni Jesucristo na tinawag na iglesia. Kaya ang isang hintil na simbahan katulad ng Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, MCGI, Seventh-day Adventist at iba pa. Ang kanilang doktrina na sila di umano ay tunay na iisang iglesia ni tinayo ni Jesucristo ay kabulaanan at kamalian. Dahil sila ay parihong lahat-lahat mga hintil. Kaya sila ay hindi tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo. Tandaan natin, ang iglesia ay katawan ni Jesucristo. At ang katawan ni Jesucristo ay pinagsanib sa isa niyang katawan, ang hintil at ang Israel. Hindi po maaari silang paghiwalayin dahil hindi po mahihiwalay. Hindi po maaaring paghiwalayin ang sangkap ng katawan ni Jesucristo, ang hintil at ang Israel. Yan po ang isang tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo na kanyang iisang katawan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong banglingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.